Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. No, tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. At ang pag-usapan natin mga kababayan, si Senator Ping Lacson ay nagbigay payo po sa kapwa niya senador na si Senator Loren Legarda. No, napakahalaga po nung payo ni Senator Lacson kay Senator Legarda because it concerns safety, no? At ganun din po dito sinabi rin ni Lacson very powerful na contractor ang nasa likod ng panunuhol kay Representative Leandro Libiste ng Batangas. So kung maalala nyo, di ba? Nahuli po sa entrapment yung district engineer dyan po sa Batangas na kung saan sinusubukan niya pong suhulan ng napakalaking pera itong batang-batang representante ng Batangas na si Leandro Libiste. Biruin nyo, yung ano daw po, yung cost nung 3.6 billion. So binibigyan si Libiste ng 360 million. 10% po yun. Sabi ni Lacson baka hindi lang 10% yan. Baka may kasunod pa na another 10%. Pero siguro at least natunugan na ni Representative Libiste. Ayun, pinahuli niya. Okay? So yan po, no? Shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So unahin natin mga kababayan, ito pong payo ni Senator Lacson sa kapwa niya senador na si Senadora Loren Legarda tungkol po sa anak nitong si Representative Leandro Libiste na siya pong tumangging tanggapin yung suhol ng district engineer dyan po sa Batangas na 360 million pesos. No? So dito po sa ulat ng Abante TNT, Lacson, pinag-iingat anak ni Loren Legarda. Huwag maliitin ang kasamaan. Yan, tama po yun mga kababayan. Pinayuhan ni Senator Ping Lacson si Senatora Loren Legarda na ipaalala sa anak na si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Libiste na laging isaisip ang kanyang seguridad. Tama po yan mga kababayan, no? Kasi malamang tinanggihan mo yan at may nakulong, no? Kakasuhan yan, malamang baka bawian ka ng malaking mafia dyan, no? Baka pinag-aaralan ka na. Pero sa akin pong opinion, mayayaman naman itong Libiste. Sabi nga nila, bilyonaryo ang Libiste. Malamang po yan, marami pong bodyguards yan. Tight po ang security niyan, lalo na si Loren Legarda, senadora yan. Okay. Ito ay matapos tanggihan ng batang kongresista ang milyong piso suhol mula sa isang district engineer ng Department of Persons Without Honesty. Ay, mali. Department of Public Works and Highways pala. Mali pala. Akala ko, Department of People Without Honesty, yung DPWH, ano? Hindi lamang niya tinanggihan ng alok, kundi ipinaaresto pa niya ang nasabing engineer, correct, no? Kaya mag-ingat-ingat po, no, Representative Libiste, no? Napakaganda po nung ginawa mo. Sabi nga nila sana po maulanan ka para dumami pa ang katulad mo. Okay, biruin mo milyon 'yan, no? Titiba-tiba ka diyan, pero sabi niya, anuhin ko yung milyon. Kaya naman naming kitain yan ng pamilya namin. Sanay na akong makakuha ng milyon sa tamang pamamaraan, hindi sa illegal. O, diba? Napakaganda niyan. O, hindi yung ang yaman mo na nga, gumagawa ka pa ng mali, ay ang tawag mo doon, napakaganid mo talaga. So, kudos po kay Representative Libiste, no? At siguro naturuan ka ng tama ng nanay mo. Hindi naman po sa pagsisipsip, pero napakaganda po nung ginawa niya. No, imbis na kunin niya yung pera, tapos gagawa ng kabalbalan yung mga kontraktor, hindi gagawin ng tama. Meron na nga po siya na-discover mga kababayan.
No, may nadiskubre na siya sa kanyang bayan tungkol dito sa ginawang trabaho ng DPWH. Grabe ang kurakutan, mga kababayan. Sabi po dito ni Lacson, exactly what I advised Senator Loren when I informed her about Kong Libiste's unusual feat as a neophyte congressman. Opo, ano po yan? Karangalan po yan kay Congressman Libiste. Ulitin ko, hindi po ako kilala ni Congressman Libiste, hindi ako kilala ni Ligarda, hindi sa yung sasabihin yung sinisip-sipan ko, hindi po. Pinapalakpakan po natin ang kanyang matapang na pagtanggi sa suhol, no? Yan ang dapat gawin ng mga mambabatas, gawin ng mga leader ng bawat departamento, ahensya ng pamahalaan o di kaya mga LGUs, ha? That her son must always mind his security. Billions of public funds are involved at a stake in a game he's in and that he cannot underestimate evil. Correct. Kaya wag kang malilingat dyan. Always dapat merong tumitingin sa likod mo, ikaw din, hindi lang sa likod, kundi yung north, east, southwest mo. Ganun po mga kababayan, saka dapat magdagdag ng seguridad, ano? Kayang-kaya nyo naman sigurong bayaran yan, no? Okay, so magandang balita yan, no? At dapat hindi isawalang bahala yan ni Loren Ligarda at yung kanyang anak, no? Kudos po ulit, no? Hindi po ito pagsisip-sip, pinapalakpakan natin. Tandaan niyo, hindi po ako kilala ng mag-ina na yan, pero napakaganda po ng ginawa ng batang congressman, no? Pag may magandang ginawa, purihin natin. Okay, next. Sabi naman ni Pampilo Lacson sa GMA News, Pampilo Lacson pa rin mga kababayan. Powerful contractor could be behind alleged bribe trial on Batangas Solon. O ayan. Powerful daw po na kontraktor. Sino to kaya tong mga to, no? Sino kaya dyan sa Batangas ang nangongontrata, mga kababayan? A powerful contractor must be behind the alleged attempt by DPWH District Engineer to bribe Batangas Representative Leandro Libiste to dissuade him from launching an investigation into alleged irregularities in DPW's project in his district. Ay, yung pala no? Sabi ko sa inyo kanina, may natuklasan na siya na proyekto ng DPWH na balahura. Oo. Ha? Biruin ninyo, sabi niya dapat 15, ha? Nandito po dapat 15 metro ang binayaran ng gobyerno. Ang ginawa lang ng DPWH contractor 4 na metro. Sinort-change mo ng 11 meters, tarantado, di ba? O yan ang nag-iimbestiga na po kasi itong batang-batang congressman na ito. Talagang gusto niyang ituwid. Talagang nagbibigay siya ng example sa mga kapwa niya batang mambabatas na ganito dapat. Kung sinasabi ng mga magulang natin na tayo ang future generation ng mga mambabatas, dapat gumawa tayo ng tama, di ba? O ayan. Kaya ginagawa niya, siya ang halimbawa, lalong-lalo na sa panunuhol. O, ha? The senator was speaking in connection with the alleged bribery attempt worth 3 million. O ayan. Ha? Yung engineer na yon ay si Abelardo Calalo. O tanggalan nyo na po yan ng lisensyang pagiging engineer, ha? Diyan po sa yung nagbibigay ng mga lisensya. Ha? Okay? Tanggalan nyo na yan. Walang moral turpitude yan. Ha? Oh. There must be a powerful contractor behind this and we have to find out. Lacson said that while district engineers peddle projects to favored contractor, it is the funder, yung nagpopondo daw po, or the sponsor of the inserted allocation in the national budget who manipulates the procurement. Alam nyo na kung sino yan. Mga senatong at mga congressman. Ayan it is the funder or the sponsor of the inserted allocation. Yan, parang si Senatong or si Congressman A. Pagdating dun sa Committee of Finance, Panyero, meron akong proyekto flood control dito sa bayan na to, na ipangako ko Magkano ba yan, Panyero?
100 billion lang yung proposed budget eh. Paano ba mo matutulungan diyan? O sige. Alam mo na gagawin, di ba? Oo, alam ko naman, may 25% tayo. Ha? O sige, bigyan na lang kita ng 10% at 25% ko. Okay ba sa'yo yun? Okay na okay ako dyan. O magkano ang 25% ng 100 billion? Di ba? Ang laki nun. Ha? 25 billion. O, magkano yung 10% ng 25 billion? 2.5 billion doon sa maghahanap ng pondo. Saan niya kukunin yung pondo? Kukunin niya sa bawat proposed budget ng bawat departamento. Kaya yung ibang department nagre-reklamo, bakit ako nabawasan ng 10 billion? Bakit ako nabawasan ng 20 billion? Kasi nga, yon yung nandoon, napakiusapan ni Senatong o ni Congress Tong o ni Congressman, ayan o, malinaw, alam na alam ni Lacson. It is the funder or the sponsor of the inserted allocation. Kaya kung Libiste, mag-ingat ka. Alam mo naman ito, kung yung vice presidente nyo sabi niya wag kang mag-alala, may nakausap na ako, eto pa tong mga to, mafia tong mga to, maraming galamay ito, kaya mag-ingat-ingat ka, ha? Ha? Tama po ito, no? Ha? Sabi ni Lacson dito, somebody more powerful must be behind this whole scheme. Ha? May snappy salute to neophyte Congressman Leandro Libistre dahil hindi niya nga tinanggap yon. O ayan, nakakahiya po mga kababayan. Ha? Kaya hanapin ninyo Lacson. Kayo dyan na gumagawa ng hearing, dapat hindi yung mga Duterte senators hindi kasama dyan eh. Ha? Anong integridad ninyo? Si Mark Villar sumasali sa hearing, dating DPW secretary, siya ang nag-appoint dun sa Alcantarang magnanakaw. Walang integridad. Ang tanging may integridad lang dito si Lacson, si Tito Soto, si Intuberos, yun lang pong tatlo, the rest wala na, mga syunga-syunga na. Di ba? So kayo, dapat lang mahanap ito. Ano sa opinion nyo? Mahanap itong mga powerful contractors, powerful mga politiko, senatong at congressman, mga governors, mayor, lahat, hindi lang district engineer at contractors. Okay, so ingat-ingat po, no, Kong Libiste, no, at Lacson, ingat kayo. Kasi baka nasa bullseye na kayo ng dartboard nitong mga to, kayo na ang target. Biruin mo, hinuli na, in-entrapment talaga, di huling-huli si Gago, kala niya makakalusot siya. Sige pa, mga engineer, kayong mga engineer dyan, mga walang ya kayo, tatalino nyo talaga sa math. Hindi po lahat ng engineer, yung mga engineer na tulad ni Kalalo, na gago. Di ba? Wag po nating idamay lahat yung engineer, marami pong matitino dyan. Pero yung mga katulad ni Albert Calalo, gago, diyan ka sa kulungan, maghimas ka ngayon dyan ng puwet mo. Matatanggalan ka pa ng lisensya sa yung regulatory board na nag-i-issue ng lisensya para dyan kay Engineer Calalo, tanggalan nyo na po yan. Patay ang kinabukasan mo ngayon, pat kung may pamilya ka pa. Nagpasulsul ka nagpagamit ka, ayan. Kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye, God bless.